So, yun na nga mga kapatid, may panonoodin na naman po tayo. Grabe yung nangyari kahapon, ano? Butik niyan. Hanggat kaya nilang pigilan, pipigilan nila, no? Ano kasi, ano bang nangyari kahapon? Blue ribbon na ba yun? Di ba walang mga senador na nando doon? Ano kaya ang naging dahilan mga kapatid? Comment po kayo dyan. Kasi ang mga nagsalita na doon, yung mga Marines, tapos nandun si attorney, tsaka yung mga nagtanong, di ba? Nandun pa nga yung mga matitinding tanungan talaga, di ba? Na talagang nabuking yung mga buaya kapag nababanggit yung mga pangalan eh talagang nagsisigawan yung mga tao doon or parang nagugulat, no? Grabe katindi nun. So, ganun po kaya pala pinipigilan nila yung blue ribbon kasi nga nababanggit ho yung mga pangalan nila. Eh kasi kung wala naman silang kasalanan, pwede naman nilang paatinin at ituloy ang blue ribbon at sabihin nilang wala silang kasalanan. Eh ang problema kasi sa tingin ko lamang baka natatakot sila dahil yung mga revelasyon talaga matitindi. Mga video, picture, kulang pa ba yun, no? Baka nga meron pang hindi nalalabas eh. Yun yung mga special talaga eh. Okay, pero ito mga kapatid, si ating Loren Legarda may sasabihin ata dito. Mukhang may matindi rin tong pasabog. Panoorin na po natin. Ito'y galing po sa Pinas News Insider. Nakalagay kasi lahat na shock na sa pasabog. Malaking ebidensya si Loren Legarda laban sa Gatchalian Black Heto USB. Kasi nagkagulo-gulo na sila eh. Diba? Tarantang-taranta na sila na gusto nila sila na yung majority. Ngayon lang ata nangyari sa Pilipinas to eh. No? Okay, panoorin na ho natin ito mga kapatid. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Sa wakas, Senator Loren Legarda may malaking pasabog at matapang na nagsalita na sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila siyang magpapayanig sa kampo ng Gatchalian Black sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang di umano'y questionabling pagtalaga kay Gatchalian sa kanyang pwesto para di umano mapigilan lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Mark Coleta at ang paglantad ng mga ex-Marines, Senator Loren Legarda matapang na nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan ng kampo ni Gatchalian at ng palasyo. Ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa official Facebook page ni Senator Loren Legarda, hindi isang opinyon, bagkus malinaw sa saligang batas, ang Pangulo ng Senado ay dapat mahalal sa boto ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado. Yun naman pala eh, no? So, ibig sabihin, bago kayong maging majority o may pinunong majority, dapat po lahat boboto. Kung kay ganito ka at kay ganito ka. Pero ang naiintindihan po natin ngayon, yung taga-kabila, halos mapilayan na po yung batas. Binibendalo na talaga nila ng todo-todo, di ba? 13 boto. Ganito rin ang pamantayang nakasaad sa rules ng Senado. O, kita mo. Nandoon din pala sa rules ng Senado. Pero anong ginagawa nila? Bendalo talaga. Para sa Pangulo ng Senado pro tempore, kalihim ng Senado at Sergeant at Arms, may dahilan kung bakit ito tinakda ng saligang batas, proteksyon sa Senado bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Hangad kong mapalawak ang pag-unawa ng lahat tungkol sa usaping quorum sa Senado sa maikling video na ito. Malinaw na nakasaad sa ito konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. O 12. Di ba 13 naman sa kabila? Ano nangyari, di ba? Kahit maging 12 pa rin yan, wala pa rin dapat upo, ano? Ano nangyari? Ba't ganito ng Senado natin? Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution.
The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Ang problema, mukhang babaguhin na ata nila yung rules. Tanong lang po kung may rules na ganyan, pwede pala nilang baguhin yan kung sakasakali. Di ba may session ngayon? Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Napakalinaw nun. Ba't hindi ba nila maintindihan yun? Di ba, senador na sila? Senador ka na. Dapat yung mga ganyan, pinag-aaralan. Hindi yung magiging senador kayo, pinag-aaralan nyo kung paano sumipsip sa mas matataas para lang magkaroon kayo ng mga maleta. Hindi yun dapat ganun, mga sir. Kawawang Pilipinas. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. Ayun. Kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, napakalinaw, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Bakit sila lang ang namili? Si Erwin naging Blue Ribbon. Gusto pang mangwelyo. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore. Okay, tama nyo mga kapatid, nakaabot na sa Senado. Dati ang labag lang sa konstitusyon na ginawa nila, yung pagpapadala nila kay Tatay Digong sa dahig. Tapos yung kay Bato, papuntang dahig na naman na wala naman sa konstitusyon at wala nang kinalaman yung ICC, pero nilalabag na naman nila. Yung Supreme Court, nagdesisyon sila pero ayaw din naman ng Senado. Hanggang sa dumating na itong pagkakataon na to na yung mismong Senado ginugurgur na. Bali wala na ngayon yung Senate President na si Cayetano para siguro sa kanila. Nagtatanong lang po. Bakit nagkakaganito na? Kasi nga, nasasangkot talaga sila at natataranta sila sa mga ibinibigay ng ebidensya ng mga Marines. Biruin mo yung tulpo, tama ho ba? Correct me if I'm wrong, sinabi ng tulpo. Sino ba yung nagsabi doon na basurero daw, tas kargador, di ba? Putik na. Mas okay nang maging kargador o basurero kaysa nagnanakaw ka ng perang hindi naman sa'yo. Buti pa si kargador, nagsisikap. Si basurero, nagsisikap. Kayo, nagpakape-kape lang kayo dyan. Mga sumisip-sip kayo. Para lang magkamaleta kayo. Pangkalahatan ang sinasabi ko, hindi lang tulpo o kahit na sino man, basta magnanakaw ka, mahiya ka naman sa kargador tsaka sa basurero. Sila naghahanap buhay. Diba? Ngayon, anong gusto nilang gawin? Gurgurin ng gurgurin itong Senado para sila na po ang mamuno, para perpektong mangyari na yung sa Kamara kasi marami na talagang buaya dyan. Dito sa Senado may mga matitino pa. Ang problema, yung matitino, yung pa yung gusto nilang ikulong. Wala nang hiring-hiring. Si Jinggoy, Plunder. Si Cayetano, parang isasama nga ata nila si Marcoleta si Robin Padilla, si Bato. Wow, halos lahat ng gusto nyong kasuhan nasa majority. So ibig sabihin kayong minority, wala kayong mga kasalanan. Ngayon kayo na ang nag-acting na maging majority. Tapos kinikilala pa ng Pangulo ngayon na Senate President ko tempore ba yun? Si Cayetano, si Gatchalian. Napaka bullshit, di ba? Nawala naman sa konstitusyon. Ito si Loren Legarda, sinabi na rin yan ni Cayetano. Wala nga sa rules yan ng Senate. May book sila, doon lahat ng rules. Pero anong ginagawa ngayon ng nung kampo ni BBM, binabali nila ang law. Kung yung law na yan nasasaktan at nagsasalita yan, pinagmumura na kayo. Baling-bali na no? Senate Secretary at Sergeant at Arms. Dahil 12 senador lamang
ang nasa plenaryo Oo. na bumoto. Kulang ng isang boto Oo. para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado. Malay mo, may lilipat pa. Diba? Si Chis. Nabahag eh. Natakot siguro, maraming kakaso sa kanya. Hindi mo naman masisisi. Lilipat na ako rito. Putik yan. Sorry, wala akong personal na galit kay Chis. Pero para sa akin, napakagago naman yun. si Jinggoy, nag-sacrifice, nagpakulong. No? Wala naman siyang kasalanan. Pero sige, mas mabuti nang ikulong niyo ako kaysa naman na pagtaksilan ko ang taong bayan. Pero iba kay Chis. Kuwak, 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 kuwak. Si Chis, lumipat siya eh. Yan. Ang tapang-tapang niya pa nung una. Diba? Hindi rin siya magpapatinag. Si Romualdez daw, ganito. Tapos biglang lumipat. Kaya ko yan po siya. Kung matapang ka, panindigan mo. Kita mo si Tulpo, ang tapang, mangungwelyo, tapos biglang sorry. Ay, palike ng video natin ha, mga kapatid. Malaking bagay ho sa amin yung like na makabalik naman yung algorithm natin. Ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Naman. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado. Ang dami nyo nang pinaglalaban dyan, pero wala pa rin nangyayari. Hindi nyo nakasalanan yun. Kasalanan na yun ng mga taga-kabila. Hawak nilang kapangyarihan eh. Di ba? Para sa ating mga institusyon. At higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Tuloy na Ayun. yung pagpapatuloy ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa laganap, talamak, lantaran, walang hiyaan na pagnanakaw ng pondo nating mga Pilipino, yung flood control projects, yung ghosts flood control projects at yung mga substandard flood control projects. Kita mo, ang dami ng mga pinagsasabi niyan. Tuloy na. Oo nga naman, natuloy naman talaga. Pero Blue Ribbon pa rin po ba yun? Nagtatanong lang din ako. Sabi din kasi ni Sir Mike, Blue Ribbon din daw yun no? Pero kasi di ba pagka hearing yan, dapat nandoon yung mga senador. Ang inisip ko, nandoon naman na pala. Nandoon na yung Blue Ribbon, nagsasalita na, ang dami nang nagtanong. Si Sir Jonathan nandoon pa, no? Morales, no? Tapos nandoon na. Bakit yung mga senador, bakit hindi na sana nandoon na eh. Sana andun na lahat for the record. Kasi 'di ba kapag hearing po sa Blue Ribbon or may hearing, may tinatawag silang parang wala naman kasi tayo masyadong alam sa ganyan eh. For the record, ire-record nila na ito ang mga sinabi ng Marines. Ngayon, anong bisa ng mga sinabi ng Marines kung wala din doon yung mga senador na naniniwala sa katotohanan? Yun lang iniisip ko lang po yun Okay din po talaga na nailabas lahat doon. Ewan ko kung meron pang ibang mga ilalabas, pero napakatindi ho ng mga nilabas, di ba? Kaya iniisip ko, for the record kaya to. Narinig naman na ng taong bayan eh. Ngayon, ang problema nito, hawak kasi ng gobyerno natin ang kapangyarihan. Nasa kanila ang bato, kumbaga sa Darna. Bato, sa Darna. Anong klaseng bato? Kulay puti. Bars. Hindi yun, di ba? Kaya nalulungkot ako dahil maganda sana showdown. Nandun si Marcoleta, nandun yung si Bato, no? Kung sakali man, no? Ewan kasi, si Gutesa kasi, nang bumaliktad din. Akala ko okay na eh. Pero naiintindihan natin lahat yan. Kaya malulungkot tayong lahat. Kasi nga, ito ang gobyerno natin ngayon, nakakasuka. Wala tayong magawa. Iisa man ang damdamin natin. Yan, laging sinasabi yan. Pero hanggat nakaupo yung presidente na yan, lagi lang yan sasabihin, nagtatrabaho siya. Si Manang Claire, di ba sabi, nasa langit, dadalhin daw niya sa langit. Antindi mo, Manang Claire, double meaning yun para sa akin. Dadalhin mo sa langit. Yun ay kung mapupunta kayo doon. Bukod pa doon, ano bang langit yung dadalhin mo si presidente? Yun lamang po siguro, hanggang dito na lamang tayo. Pa-like naman ang ating video. Sobrang maraming salamat sa inyong panonood.
kung trip nyo yung katulad ng mga ganito, pwede po kayong mag-like dyan. Meron din dyan super thanks kapag ka medyo napapangiti ko po kayo. Pumindot na lang din kayo dyan. May budget naman kayo. Nasira kasi algorithm natin, ano? Kaya kasalanan din natin yun, nag-iba tayo ng name. Pero sana po mga kapatid, suportahan nyo pa rin po ako sa ating pagbablog. Maraming salamat po. Duterte pa rin tayo.